Sa isang bayan sa probinsya ng Batangas, nakatira ang mag-asawang Ruben at Hilda, kasama ang kanilang mga anak. Si Ruben ay gumagawa ng kakanin at ibinibenta sa palengke, habang si Hilda naman ay maghapong nagbabantay lamang sa mga bata. Si Patricia, 6 na taon, si Razel, 4 na taon, at ang bunsong si Rachel, na 2 taong gulang pa lamang. Hindi may kakailang mahirap ang pamilya nila, na kung tawagin nga isang kahig at isang tuka. Madaling araw pa lamang ay gumigising na si Ruben upang magluto ng mga kakanin na kanyang ibinebenta sa palengke at inilalako naman pagdating ng hapon. Driver noon si Ruben sa magulang ng kanyang kinakasama ngayon. Tama, may kaya sa buhay ang pamilya nitong si Hilda. May-ari sila ng isang pabrika na sikat na pagawaan ng mga sapatos sa kanilang probinsya. Sa madaling salita, hindi sanay sa buhay mahirap itong kanyang asawa. Si Ruben ang palaging nauutusang magatid sundo sa dalaga pa noong si Hilda. 5 taon ang tanda niya rito. Kasalukuyan itong nag-aaral noon sa kolehiyo sa kursong business management nang sila ay magkakilala. Matipuno, malakas ang dating, kayumanggi ngunit may sense of humor itong si Ruben. Habang si Hilda naman ay napakaraming manliligaw sapagkat may taglay kasi talaga itong kagandahan. Sa malayo pa lamang talaga namang mahalata mo nang mula ito sa mayamang pamilya dahil sa kutis nitong malaporselana. Kaya naman iba't ibang anak ng mayayaman rin ang mga nagkakandara pa rito. Walang araw na hindi siya umuwi na walang dalang rosas, tsokolate, at iba't ibang mga regalo. Subalit ni isa sa mga binatang ito ay wala siyang natitipuhan. Hindi naman sa pag-iinarte, subalit meron na kasing nilalaman ng kanyang puso. At ito ay walang iba, kung hindi si Mang Ruben. Sa araw-araw kasi nilang pagkikita, ay hindi inaasahang unti-unti na palang nahulog ang dalaga sa kanya nang hindi niya namamalayan. At may lihim ring pagtingin si Mang Ruben kay Hilda. Subalit wala siyang lakas ng loob na umamin rito at wala rin siyang balak na aminin sapagkat alam niya naman sa kanyang sarili na napaka-imposible dahil parang langit at lupa ang pagitan nilang dalawa. Dumaan pa ang ilang mga araw, buwan at maging taon, tuluyan nang hindi napigilan ng dalawa ang kanilang itinatagong pagtingin sa isa't isa at nagkaaminan na. Wala nang ligawang naganap sapagkat pareho naman sila ng nararamdaman. Pero ipinangako naman ni Mang Ruben na araw-araw niya itong mamahalin, na para bang araw-araw niyang nililigawan. Masayang-masaya ang dalawa sa kanilang lihim na relasyon. Itinago kasi nila ito sa mga magulang ni Hilda sapagkat alam na alam ng dalawa na hindi makapapayag ang mag-asawa kapag nalaman nilang ang nobyo pala ng kanilang unika iha ay ang driver nitong wala namang narating sa buhay at isa pa'y wala namang pinag-aralan. Kahit patago ang kanilang relasyon, ay naging masaya naman sila sa kanilang pag-iibigan. Walang araw na hindi sila magkasama at walang araw na hindi sila nagkikita. Hanggang sa dumating ang araw na may nangyari sa kanila at sa hindi inaasahan ay nagdalang tao itong si Hilda. Ruben, paano na yan? Hindi pa ako handa. Natatakot ako, lalo na kapag nalaman ni na mama at papa na ako yung nagdadalang tao. Sigurado kong hindi nila ito matatanggap at malamang itatakwil nila ako. Kung papayag ka, Ruben, ipalaglag na lang natin ang bata. Hilda, ano bang pinagsasasabi mo? Kasalanan kumitil ng buhay. Mahal mo ko, hindi ba? Huwag kang mag-alala, nandito ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. Haharapin natin ito ng magkasama. Pangako, gagawin ko ang lahat. May taguyod ko lamang ang pamilyang bobohin natin. Basta't nandito lang ako, Hilda. Ipaglalaban kita sa mga magulang mo. Dahil mahal na mahal kita. Sad ni Ruben habang hawak niya ng mahigpit ang 2 kamay ni Hilda. At maya-maya iniyakap niya ito
at tuluyan na nga itong napahagulgol. Subalit totoo nga ang kasabihan. Wala talagang lihim na hindi nabubunyag. 4 na buwan bago ang graduation, Hilda, ay napansin ng mga magulang niya ang patuloy na paglobo ng kanyang tiyan. Anak, kamusta ang pag-aaral mo? 4 na buwan na lang magtatapos ka na ng pag-aaral. Ang gusto namin ng mama mo, ikaw na ang mamahala ng ilang mga department sa ating kumpanya. Ayos lang naman po, Papa. Matipid na sambit ni Hilda. May dapat pa kaming malaman, anak. Meron ka bang hindi sinasabi sa amin ng papa mo? Tanong ng kanyang ina. Wala naman po, Mama. Masama lang po talaga ang pakiramdam ko. Anak, napapansin ko na parang tumataba ka ata. At yung tiyan mo ay palaki ng palaki. Nagpapabaya ka na ata sa sarili mo. Sasagot na sana si Hilda nang bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagsusuka. Agad siyang tumakbo patungong lababo at doon ay nagdududuwal. Doon pa lamang ay kinutuban na ang mag-asawa. Sa katunayan niyan ay matagal na nila itong napapansin. Ngunit ngayon lamang sila nagkaroon ng lakas ng loob na banggitin ito sa kanilang anak. Nang bumalik si Hilda sa pagkainan, ay nagulat na lamang siya. Hilda, sinong ama ng dinadala mo? Galit na sigaw ng kanyang ama. Magsalita ka. Papa. Sumagot ka, Hilda. Sabihin mo ang totoo. Si Ruben po, Papa. Tuluyan ang napahagulgol si Hilda, habang ang kanyang ama naman ay halos atakihin sa puso. Hindi ito makapaniwala na ang ama pala ng dinadala ng kanyang anak ay ang hampas lupa nilang driver. Ang hampas lupa ngayon. Humanda siya sa akin pagbabayaran niya ang ginawa niya sa'yo. Pero Dad, mahal ko po si Ruben. Nagmamahalan po kaming dalawa. Ano? Nababaliw ka na ba? Sa dinami-rami ng nanliligaw sa'yo, ang hampas lupang yun pa ang napili mo. Hilda, hindi kita pinalaking mangmang. Wala kang mapapala sa lalaking yun. Hanggang sa maya-maya ay bumukas ang pinto at iniliwanoon si Ruben. Senyor Alfredo, tama na po. Baka po kung mapano pa si Hilda. Huwag po kayong mag-alala. Papanagutan ko po ang anak nyo. Hindi ko po siya pababayaan. Lakas loob na sambit ni Ruben. Ang walang hiya! At sino naman ang nagsabing ipagkakatiwala ko sa iyo ang anak ko? Wala kang kwentang tao. Basura ka lang sa harapan ko. Ang kapal ng mukha mong sirain ang buhay ng anak ko. Binabayaran naman kita ng tama. Imbes na ang trabaho mo ang atupagin mo, ang anak ko ang trinabaho mo. Hawakan niyo yan! Hinawakan si Ruben ng mga bataan ni Senyor Alfredo. Suntok, sipa, at sampal ang inabot niya sa ama ng dalaga. Papa, tama na po. Tumigil na po kayo. Nagpupumiglas si Hilda sa pagkakahawak ng kanyang ina at ng mga katulong nito. Subalit wala siyang magawa. Hanggang sa maya-maya ay tinutukan na nga ng baril itong si Ruben at doon pa lamang nakawala si Hilda. Humarang siya sa harap ng ama upang protektahan ng dugo ang si Ruben. Papa, kung papatayin mo po si Ruben, isama mo na rin ako. Hindi ko po kayang mabuhay nang wala siya. Papa. Humahagulgol na sambit ni Hilda. Tumabi ka dyan, Hilda! Saad ng ama niya. Papa, hindi po ako aalis. Huwag mo akong subukan, Hilda. Kilala mo ako. Kapag sinabi ko, ginagawa ko talaga. Pero Papa, hindi ako aalis dito. Saad ni Hilda, sabay yakap kay Ruben. Maya-maya, ay may 3 putok na umalingaw sa loob ng mansyon. Nang imulat ni Hilda ang kanyang mga mata, ay nakita niya ang kanyang ama na nakataligod na. Ipinatok nito ang baril sa pader at pati na rin sa kisame. Simula sa araw na ito, patay ka na para sa akin. Lumayas ka sa pamamahay ko. Wag ka nang babalik pa. Wala na akong anak. Ayaw na kitang makita pa. Bahala ka na sa buhay mo. Magsama kayo ng hampas lupang yan. Doon na nga nagsimula ang kalbaryo sa buhay ng dalawa.
hindi na siya nakapagtapos pa ng pag-aaral at sinama na nga siya ni Ruben sa munti nitong tahanan. Wala pang 2 buwan, subalit ramdam na nila ang bigat ng kanilang nagawang desisyon. Walang tumatanggap na trabaho kay Ruben sapagkat hindi naman ito nakatapos ng pag-aaral. Nakapagtrabaho lamang ito sa mansyon ni na Senyor Alfredo nang ito ay mag-apply bilang driver. Subalit hindi naman na ito ay hinanapan pa ng mga requirements ng matanda. Ang mahalaga ay marunong itong magmaneho. Mahal, pasensya na ha. Hanggang ngayon kasi wala pa rin akong nahahanap na trabaho. Wala kasing tumatanggap sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Bukas na bukas ay aalis ulit ako at magbabaka sakali. Ayos lang, mahal. Magpahinga ka naman muna. Ilang araw ka nang wala dito sa bahay. Kakahanap ng trabaho. Walang problema sa akin yun, mahal. Hindi ko iniinda ang pagod. 3 buwan na lang kasi manganganak ka na. Tapos wala pa akong naiipon. Sambit naman ni Ruben. Hindi nagtagal. Sumapit na nga ang araw ng panganganak nitong si Hilda. Wala silang kapera-pera sapagkat wala talagang tumatanggap na matinong trabaho dito kay Ruben. Magkaroon man, ngunit pa extra lamang. Mabuti na lamang at may kapitbahay silang komadrona. Kaya naman kahit papaano ay nakapanganak ng matiwasay itong si Hilda. Mahal, napakaganda ng anak natin. Manang-mana sa'yo. Maputi at matangos ang ilong. Bulong ni Ruben sa kanyang misis, habang ito ay nakapikit at nagpapahinga't hinang-hina. Lumipas pa ang ilang mga taon. 3 na nga ang kanilang mga anak. At nasa 8 taong gulang na ang panganay nilang anak na si Patricia. Si Ruben naman ay binubuhay sila sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga kakanin. Wala nang balita pa si Hilda sa kanyang mga magulang. Tuluyan na nga talaga siyang kinalimutan ng mga ito. Natatanaw na lamang niya ang kumpanya ng kanyang mga magulang sa tuwing napapadaan sila sa gawing iyon. Masaya naman ang pamilya nila kahit mahirap ang buhay. Simple ngunit nairaraos naman kahit papaano ang kanilang pang-araw-araw. Nag-aaral na rin ang kanilang 2 anak sa elementarya. Hanggang sa dumating nga ang bakasyon ng mga bata. Tay, gusto ko po sanang sumama sa paglalako ng mga kakanin ngayon wala pang klase. Saka gusto ko po kayong matulungan, Tay. At isa pa po, gusto ko rin po kayong palaging kasama. Sambit ng kanyang anak na si Patricia. Naku anak, huwag na. Baka hindi mo kayanin ang paglalakad ng malayo. Ang mabuti pa anak mag-aral ka na lamang dito sa bahay. Habang bakasyon pa, turuan mo ang kapatid mo. Nang sa gayon ay matuto rin tulad mo. Tulungan mo na rin ang mama mo sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga sa mga kapatid mo. Ako nang bahala dito anak. Pero Tay, gusto ko rin pong maranasang magtinda ng masasarap mong kakanin. O sige na nga anak, pero pangako mo sa akin na kapag nahirapan ka at hindi mo kaya, sabihin mo kaagad sa akin Para sa gayon ay maiuwi kita kaagad. Opo Tay, promise po. Masayang sambit ng bata. Buong bakasyon nga ng batang si Patricia ay kasama siya ng kanyang ama sa paglalako ng mga kakanin. Hanggang isang araw, ay iniwan sandali ni Ruben ang kanyang anak sa labas ng simbahan. Dito ka muna sandali anak May kukunin lamang akong bayad ni Aling Nita sa loob ng palengke. Huwag kang aalis dito anak Kapag may bumili, sabihin mo na lang na hintay nila ako Saglit lang naman ako sa loob anak. Magstay ka lang dito Huwag kang aalis. Paalala ni Ruben sa kanyang anak. Opo, Tay. Masunuring sabi naman ng bata. Hanggang sa maya-maya, ay may lumapit na matandang mag-asawa sa bata. Tignan mo mahal, napakakit naman ang batang ito. Sabi ng ginang. Abay, oo nga no. Ineng, ano yan tinitinda mo? Sabi ng matandang babae. Eto po yung mga kakanin. Masarap po ito. Gawa po ni Tay. Baka gusto niyo pong pumili, murang-mura lang po. Abay, napakatalinong bata nito. Sige, bigyan mo kami ng tig-isa. At kapag nagustuhan namin ay ubusin naming lahat ng iyong paninda. Tinikman nga ng mag-asawa ang tinda nilang kakanin.
Tuwang-tuwa ang mga ito nang matikpan nilang napakasarap pala ng tinda ng bata. Abay, totoo nga. Napakasarap naman ito. Sad ng matandang lalaki. Hindi nga nagsisinungaling ang mga bata. Sabi naman ng matandang babae. Napakakit mo namang bata ka. Naalala ko tuloy ang anak ko sa'yo. Napatahimik na lamang ang matandang lalaki. Subalit maya-maya ay nagsalita na ito ng may kagalakan. Dahil dyan, Ineng, papakyawin na namin ang lahat ng paninda mo. Magkano ba ang lahat ng ito? Sabi ng matandang lalaki. Sandali lang po, Lolo at Lola. Bibilangin ko lang po. Sobrang natuwa ang mag-asawa dahil nagulat sila sapagkat magaling palang mag-compute ang batang si Patricia. Aba, nakakatuwa. Magaling ka palang mag-compute. Bali, 750 po lahat, Lolo, Lola. Parang lumambot lalo ang puso ng dalawang matanda nang tawagin sila nitong Lolo at Lola. Dahil pinasaya mo kami, Iha. Itong 5,000 tanggapin mo. Pero amin na tong tinda mo, ha? Naku, maraming salamat po sa inyo, Lolo at Lola. Malaking tulong po ito sa amin ni Tatay. Sa paano, Ineng? Mauna na kami sa iyo, ha? Mag-ingat kayo ng ama mo sa pag-uwi. Sambit naman ng matandang babae. Umalis nga ang dalawang matanda na may ngiti sa mga labi. Nakakatuwa ang batang iyon. Nakakagaan sa loob. Nakasinabi mo pa, mahal. Pag-uusap ng dalawang matanda habang sila ay nasa loob ng sasakyan. Sa kabilang banda naman, Anak, pasensya ka na, medyo natagalan ako sa loob, ha? Hinanap ko pa kasi si Aling Nita sa loob ng palengke. Okay lang po, Itay. Halika na, anak, at maglako na tayo. O teka, bakit ngiti-ngiti ka dyan, anak? Kasi po, Tay, wala na po tayong ilalako. Sampit ni Patricia. Gulat na gulat naman si Mang Ruben. Kung saan na nga ba napunta ang tinda nila? Teka, anak, nasaan ang mga paninda natin? Ubus na po, Itay. Pinakyaw na po ng dalawang mabait na matanda. Ha? Sino? Gulat na reaksyon ni Mang Ruben. Ito nga po, Itay, oh. Binayaran po nila ako ng 5,000 po. Natutuwa raw po kasi sila sa akin. Nanlaki naman ang mga mata ni Mang Ruben. Nagulat siya sapagkat ubos na pala ang kanilang tinda at binayaran pa sila ng malaking halaga. Naku, nakakatuwa naman, anak. Napakaswerte ko talaga sa iyo, anak. Niyakap niya ang kanyang anak. Sa kanya ito niyayang umuwi na. Halika na, anak. Umuwi na tayo ng maaga. Bumili tayo ng masarap na ulam at sabay-sabay na tayong kumain sa bahay. Tsaka kung matutuwa ang nanay mo nito. Sige po, tara na po, Itay. Excited na sabi ni Patricia. Nang makauwi ng bahay, ay tuwang-tuwa ang mag-anak sapagkat meron silang pagsasalusuluhang masarap na pagkain ngayong gabi. Habang nasa hapag, alam mo ba, mahal? Simula nang isama ko itong anak natin sa pagtitinda, ay gumanda ang benta natin at maaga na rin akong nakakauwi dahil ubos palagi ang tinda natin. Masayang kwento ni Ruben. Nakuhulog talaga ng langit sa atin itong si Patricia, mahal. Siyempre pati ang dalawa na rin nating mga anak. Masayang kumain nga ang buong pamilya ng gabing iyon. Lumipas pa ang 2 linggo at muling nag-cross ang landas ng dalawang matanda at ng batang si Patricia. Abay, nakakatuwa naman. Ayun na naman yung cute na bata, oh. Sad ng ginang. Abay, oo nga. Ang ganda naman ng araw na ito. Halika't lapitan natin. Magandang umaga sa iyo, Ineng. Natutuwa kami't nakita ka namin muli. Ay, kayo po pala, Lolo at Lola. Natutuwa rin po akong makita kayong muli. Nakangiting sabi ng bata. Teka, mag-isa ka na naman ulit, Iha? Tanong ng matandang babae. Opo, Lola. May kinuha lang po si Itay sa loob po ng palengke. Maghintay lang daw po ulit ako dito. Teka, sandali. Ano nga bang pangalan mo, Iha? Patricia po. Yan po ang pangalan ko. Nako, napakagandang pangalan naman. Sabi ng ginang. Salamat po, Lola. Nagkatinginan ng dalawang matanda. At dahil pinasaya mo na naman kami, Neng, bibili na namin ang lahat ng paninda mo.
Alam naming masarap na naman ito. Ay opo, Lolo. Sigurado po akong masarap po ito. Luto naman po ito ni Nanay. Binili nga ng mag-asawang matanda ang paninda niyang kakanin at inabutan nila ang bata ng 10,000 piso naman. Naku, Lolo. Sobrang laki naman po nitong binayad niyo po sa akin. Naku, Apo. Para sa'yo talaga yan. Tanggapin mo na yan. At yung matira, pangdagdag niyo sa puhunan niyo. Sambit naman ng matandang babae. Maraming salamat po sa inyo. Makakabili na rin po kami ng mga gamit namin sa school. Walang anuman, Ineng. Para sa inyo talaga yan. Mag-aral kang mabuti, ha? So paano? Alis na kami, ha? At kukunin na namin itong mga paninda mo. Sa ulitin na po, mag-ingat kayo ng tatay mo. Umalis na nga ang mag-asawang matanda. Habang nasa loob ng sasakyan, ay nag-uusap ang dalawa. Alam mo, mahal, ngayon na lang ulit kita nakitang ngumiti ng ganyan. Pasensya mo na ako, mahal. Talagang napapasaya ako ng batang iyon. Ay nako, kung nagtinulang talaga sana ang anak mo, di sana may apo na rin tayo ngayon. Kaso wala pangarap na lang ang lahat. Pero mahal, ilang taon na rin naman na ang lumipas. Hindi ba natin pwedeng mapatawad ang anak natin? Naku, Hana, ayaw ko ng pag-usapan ng bagay na yan. Basta't masaya na ang araw ko't nakita ko ang batang si Patricia. Huwag na nating sirain pa. Medyo may halong pagkainis sa sambit ng matandang lalaki. O sige na, mahal. Baka tumaas na naman ang presyon ng dugo mo. Sambit naman ng Gina. At tuluyan na nga silang bumalik ng kanilang bahay. Lumipas ang 2 linggo. Bumalik na nga sa paaralan itong si Patricia at pati na rin ang kanyang kapatid na si Razel. Si Mang Ruben na lamang ang mag-isang naglalako ng kanilang mga paninda. Maayos pa rin naman ang kita ni Mang Ruben sapagkat meron ng klase at marami na ring mga estudyanteng bumibili sa kanya. Mahal, alis na muna ako, ha? Hatid ko na tong 2 bata. Yung mga baon nila nandito na ba sa kanilang bag? Oo, mahal. Naipagtabi ko na sila ng baon at nasa bag na nila. Mag-iingat kayo, mahal, ha? Sige na, mahal. Huwag ka nang mag-alala. Mamaya pag maagang naubos ang paninda ko, uwi rin ako ng maaga. At kakain tayo ng masarap na pagkain, ha? I love you, mahal. So paano, alis na kami, ha? I love you too, mahal. Mag-ingat kayo, ha? Umalis na nga ang mag-aama at hinatid na ni Ruben ang kanyang mga anak sa eskwelahan. Pagkatapos niyang ihatid ang mga bata, ay patuloy na nga siyang naglako ng kanyang mga panindang kakanin. Hanggang sa maya-maya, ay bigla na lamang merong mabilis na sasakyan ang dumaan sa kanyang harapan. At bigla na lamang itong sumalpok sa puno ng saging. May ilang mga tao ng mga oras na yon. Ngunit buti na lamang ay wala ni isang nasaktan. Dali-daling nilapitan ni Ruben ang sasakyan upang matulungan ang nasa loob nito. Buti na lamang hindi ganoon kalakas ang pagkakasalpok sapagkat kahit papaano'y naipreno pa ito. Laking gulat na lamang ni Ruben nang pagbukas niya ng driver seat ay tumambad sa kanya si Senyor Alfredo. Nakahawak ito sa kanyang dibdib at parang nahihirapang huminga. Senyor Alfredo, ano pong nangyayari? Ruben, inaatake ako. Dali-daling pumasok si Ruben sa loob ng sasakyan at iniurong si Senyor Alfredo sa passenger seat. Pagkatapos, ay mabilis niyang pinaharurot ang kotse nito at dinala sa pinakamalapit na ospital. Buti na lamang ay may malapit na ospital sa kanilang kinaroroonan, kaya naman dali-dali itong naisugod sa emergency room. Sakto namang kilala ng doktor si Senyor Alfredo, kaya naman natawagan na ang asawa nito. Ilang sandali pa ang lumipas, ay dumating na nga ang asawa ni Senyor Alfredo. Dok, kamusta ang mister ko? Kamusta ang lagay niya? Huwag na po kayong mag-alala, Mrs. Sandoval. Nasa maayos na pong kalagayan sa Senyor Alfredo. Mabuti na lamang po't nadala po siya sa ospital dahil kung hindi po, ay baka tuluyan na po siyang binawian ng buhay.
Salamat na lamang talaga sa nagmagandang loob na Ginoo. Itinuro ng doktor ang nakayukong si Ruben na nakaupo sa waiting area. Ruben? Sambit na lamang ng matanda habang maluwa-luwa pa ang mga mata. Hindi na nakapag-usap pa ang dalawa sapagkat pinapasok na ng doktor ang ginang sa loob ng emergency room. Maya-maya ay umuwi na nga itong si Ruben sa kanyang pamilya. O mahal, ang aga mo atang makauwi ngayon. Naubos pa ang mga paninda mo? Oo mahal. Ubus na ang lahat ng paninda natin. Bumili na rin ako ng ulamin natin para mamayang gabi. Niyakap naman ni Hilda ang kanyang asawa. Subalit nagtataka siya sapagkat parang hindi ito mapakali. Parang meron itong gustong sabihin na ayaw sabihin sa kanya. May problema ba, Ruben? May dapat ba akong malaman? Tanong sa kanya ni Hilda. Wala mahal. Okay lang naman ako. Siguro ihanda na natin itong mga lulutuin natin para mamayang gabi. Nang sa gayon ay masarap ang salo-salo nating buong pamilya. Masayang sabi ni Ruben. Pero sa likod ng kanyang isip ay pinag-iisipan niya kung ipagtatapat niya ba sa kanyang asawa ang mga nangyari o kung tuluyan niya na lamang itong itatago sa kanyang sarili sapagkat ayaw niya nang mag-alala pa ang kanyang asawang si Hilda. Dahil panigurado na kapag nalaman nito ang mga nangyari ay siguradong mag-aalala ito at mapipilitan itong puntahan ang kanyang ama. Ilang beses ring lihim na bumalik si Ruben sa ospital upang alamin sa doktor ang kalagayan ng matanda. Napanatag lamang ang loob niya nang malamang nasa maayos na talaga itong kalagayan at ilang araw na lamang ay madidischarge na. Dahil doon, ay back to normal na naman ang buhay nitong si Ruben. Hanggang isang araw, habang buo silang pamilya na nasa kanilang tahanan sapagkat araw yun ng linggo, ay bigla na lamang may kumatok sa kanilang pintuan. Dalawang katok ng nasa labas. May tao ata, mahal. Sandali lang bubuksan ko ang pinto. Hindi ako na mahal. Umupo ka na lamang dyan ha. Ako nang bahala dito. Pagbukas ng pinto ni Ruben, ay nagulat na lamang siya sapagkat tumambad sa kanya ang dalawang matanda. Senyor Alfredo? Gulat na sabi ni Ruben. Ruben. Sambit naman ang matandang lalaki. Gusto ko lamang magpasalamat sa itinulong mo sa akin. Kung hindi dahil sa iyo baka tuluyan na akong nawalan ng buhay. Nako, wala po yun, Senyor Alfredo. Wag niyo na pong isipin yun. Maya-maya ay nagulat na lamang ang mag-asawa nang biglang lumabas rin ang kanilang anak. Mahal, sino yung mga kausap mo? Nanlaki na lamang ang mga mata ni Hilda nang makita ang kanyang mga magulang. Mama? Papa? Hilda. Sambit ng kanyang ina. Maluha-luha naman ang mga mata ni Hilda nang makita ang kanyang mga magulang. Hanggang sa maya-maya ay bigla na lamang mabilis na lumapit ang kanyang ama sa kanya at siya iniyakap ng mahigpit. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa mga nasabit na gawa ko sa iyo. Nagawa ko lamang ang lahat ng iyon dahil sa sobrang pagmamahal namin sa iyo ng nanay mo. Gusto lang naman naming maging maayos ang buhay mo. Nagkamali ako. Inusgahan ko agad si Ruben. Humihingi ako ng tawad sa inyo, mga anak. Patawarin niyo sa anak ko. Hindi man makapaniwala itong si Hilda sa mga nangyayari, subalit pumatak na nga ng tuluyan ang kanyang mga luha at napayakap na rin sa kanyang ama. Nang sandaling iyon ay nagkapatawaran sila at naikwento na rin ni Senyor Alfredo ang lahat ng nangyari kung bakit sila nagtagpo nitong si Ruben. Masayang-masaya ang mag-ama sapagkat matagal na talaga nilang gustong makita ang isa't isa, subalit nahaharangan lamang ng takot at pride. Sa kalagitnaan ng mga luha't iyakan, ay bigla na lamang lumabas ang batang si Patricia. Mama? Papa? Tara na po sa loob, kakain na po tayo. Nagulat na lamang ang dalawang matanda nang marinig nila ang pamilyar na boses na yon.
Sandali. Pamilyar sa akin ang boses na yon. Maya-may lumabas na nga rin ng bahay itong si Patricia. Patricia! Laking gulat ng mag-asawa. Lolo? Lola? Sambit na lamang ng bata. Kilala mo ang mga lolo't lola mo, anak? Nagtatakang tanong naman ni Hilda. Opo. Sila po yung palaging pumapakyaw ng paninda natin. Napakabait po nila at palagi na lamang pong sobrang ibinibigay nilang bayad sa akin. Si Patricia ba ang anak mo, anak? Naluluha ng sambit ng matandang lalaki. Opo, senyor. Siya po ang anak namin, Hilda. Siya po ang apo nyo. Tuluyan nang bumuhos ang luha sa mga mata ng dalawang matanda. Aba, tingnan mo nga naman. Apo pala talaga natin si Patricia. Kaya pala napakagaan ng loob namin sa iyo, apo. Dahil tunay ka nga pala talaga naming apo. Niyakap ng dalawang matanda ang kanilang apo. Lolo? Lola? Kayo po ang totoo kong mga lolo at lola? Hindi makapaniwalang sambit naman ng bata at nagiiyakan na ang mga ito. Masayang masaya kami sapagkat pinigyan niyo kami ng napaka-cute na apo. Sambit ng matandang lalaki sa mag-asawa. Senyor Alfredo, Ma'am Hana, hindi lang po sila ang apo nyo. Meron pa po kayong dalawang apo sa loob. Tuwang-tuwa ang dalawang matanda nang marinig iyon. Halina po kayo. Pumasok po tayo sa loob at sama-sama na po tayong kumain. Natutuwang anyaya naman ni Hilda sa kanyang mga magulang. Pumasok nga sila sa loob at nakita ng dalawang matanda ang kanila pang dalawang apo. Sobrang saya ng mga ito. Parang napawi ang lahat ng galit sa kanilang mga puso. At ang lahat ng iyon ay napalitan ng pag-ibig at saya. Para bang tinunaw sa loob ng puso ng matanda ang lahat ng alaala ng mga pangit na nangyari nang makita niya ang kanyang mga napaka-cute na mga apo. Salo-salo nga silang kumain, puno ng saya at punong-puno ng pagmamahalan. Di kalaunan sa tulong ng dalawang matanda ay naikasal na nga ang mag-asawang Ruben at Hilda. Ipinagpatuloy ni Hilda ang kanyang pag-aaral kahit na siya'y may 3 ng mga anak, sapagkat 1 taon na lang naman na ang kanyang bubunuin sa pag-aaral. Habang si Ruben naman ay palaging kasakasama ni Senyor Alfredo at tinuturuan ito sa kanilang iba't ibang mga negosyo. Doon na rin sila nanirahan sa malaking mansyon ng kanilang magulang, habang ang mga bata naman ay masayang masaya sapagkat nakatira na sila sa maayos at magandang tirahan. Ang dating mansyon na punong-puno ng mga pangit na nakaraan at lungkot ay napalitan ngayon ng ingay at kasiyahan dahil sa kanilang mga napaka-cute na mga apo. Masayang-masaya ang mag-asawang Senyor Alfredo at Senyora Hana sapagkat hindi lang isa ang kanilang tagapagmana, kung hindi 3 pa. Tunay nga na kayang palambuti ng matigas na puso ng mga magulang kapag nakita na nila ang kanilang mga apo. Dito na po nagtatapos ang ating kwento sa araw nito. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.